na lang muna kung paano siya hanapin. Opo, tiyo. Mabuti na lang at nakuhanan din ng litrato ang babae. Kaya nagamit ko yon sa pagtatanong-tanong sa mga tao. Ilang araw din akong naghanap at sa wakas, isang matandang mag-uuling ang nakapagturo sa akin. Nakatira pala ang babae sa kabilang baryo sa may paanan ng bundok. Kabisado ng lalaki ang daan dito dahil doon daw siya madalas na kumuha ng mga kahoy. Agad ko itong pinuntahan at nakita kong nag-iisa lang doon ang bahay niya. Nakasuot ako ng anting-anting at dala ang iba't ibang klase ng pangontra kaya handa ako sa posibleng mangyari. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa bahay niya. Kahit na nanginginig ang buong katawan ko, ay tinatagan ko pa rin. Lumapit ako sa may pinto at natanaw ko siya sa loob ng bahay na nakaluhod sa harap ng mababang mesa. Nakapatong doon ang isang picture frame at may nakasinding kandila sa tabi. Lumapit pa ako ng konti at narinig ko ang malakas niyang paghagulgol. Nay, Tay, sobra na po ako nangungulila sa inyo. Kung nandito lang kayo, hindi sana ako ganito. Hindi ko sana sinusolong lahat. Hindi sana ako lumalaban ng mag-isa. Bakit ba kasi kinuha agad kayo ng Diyos sa akin? Hirap na po akong mabuhay kasi wala kayo. Ibig sabihin, mga magulang niya pala yung mga nasa picture? Hindi ko kayang makisalamuha sa ibang tao dahil ganito ako. Pero wala na akong magagawa kasi ito na ako. Kailangan ko nang tanggapin na hindi ako normal. At hindi na ako mabubuhay kagaya ng pangkaraniwang tao. Kung nandito lang kayo, hindi ko kailangang maranasan pa to. Normal pa siguro ang lahat. Hindi ko kailangang magpakahirap. Hindi ko kailangang magtiis. Teka, anong ibig niyang sabihin? Ginagawa ko po ang lahat ng ito para sa inyo. Ginagawa niya to para sa mga magulang niya? Ano kayang dahilan niya? Ano yan? Baka mahuli niya ako. Kailangan ko magtago. Agad akong tumakbo sa likod ng isang malaking puno at nagtago. Dahil sa mga narinig ko sa dalagang yon ay hindi ko na itinuloy ang plano ko. Napag-isip-isip ko kasi DJ Popoy na parang hindi dahas ang solusyon. Nadama ko ang sakit at hinanakit niya habang iniiyakan ang picture ng mga magulang niya. Sa tingin ko ay dapat malaman ko muna ang dahilan kung bakit niya ginagawa yon. Hindi ko na itinuloy ang pagpatay. Sa halip ay umisip ako ng isang bagong plano. Ilang araw akong nag-obserba sa bahay niya at doon ko nalaman na mahilig pala siya sa mga hardin. Kaya isang araw ay dinalhan ko siya ng mga halaman. Tao po. Anong ginagawa mo rito? Di ba ikaw yung babae sa palengke na pinagtanggol yung bata? Ano naman ngayon? Matagal na yun. Sa totoo lang naging interesado ako sa'yo dahil doon. Kaya hindi mo alam, araw-araw kitang binibisita. At ito na nga, dinalhan kita ng magandang halaman kasi nalaman ko na mahilig ka dito. Hindi ako nagpapaligaw at hindi ako interesado. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi naman sa gusto kitang ligawan. Interesado ako sa'yo sa paraang gusto kitang makilala at gusto kong matuto mula sa'yo. Kahit pa. Hindi ako interesado at hindi ako nakikipagkaibigan sa kahit kanino. Huwag ka nang mag-aksen ng oras at umalis ka na. Bakit ba ganyang katigas ang puso mo? Wala naman akong masamang balak sa'yo. Dahil isa kang Buena Vista. Kaya hindi ako makikipagkilala sa'yo. Ano? Ano namang masama kung nanggaling ako sa angkan ng mga Buena Vista? Pakiusap. Umalis ka na dahil kahit anong gawin mo, hindi ako makikipagpalagayang loob sa'yo. Teka, sandali lang. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. May galit ka ba sa mga Buena Vista? Bakit ayaw mo akong maging kaibigan? Dahil lang sa angkan ko. Gusto kong malaman ang dahilan mo. Hoy! Umalis ka na! Dahil wala kang mapapala sa akin! Ang sinabi niyang yon ay naging palaisipan para sa akin.
May ginawa kaya sa kanya ang angkan ni Lolo? Kaya galit siya sa mga Buenavista? O baka naman isang martir na magkaaway ang mga pamilya namin? Hindi ko alam ang sagot, DJ Popoy. Kasi wala naman ako masyadong alam sa mga ganitong bagay. Pag uwi ko ay sinalubong ako ni Tio habang matalim na nakatingin sa akin. Sa kabila nito ay binati ko pa rin siya para alisin ang tensyon sa pagitan namin. Saan ka galing, Makoy? May tiningnan lang po ako sa kabilang baryo. Sinabi sa akin ni Billy na nililigawan mo na raw ang dalagang yon. Hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin ang sakit ng mga tao dito sa compound natin. At sa gabi, nagpaparamdam pa rin ang aswang. Tapos ikaw, ganyan ang ginagawa mo? Wala ka bang malasakit sa mga kaangkan mo? Tio, may plano po kasi ako. Napagtanto ko na hindi dapat daanin sa dahas ng dalagang yun. Salip, aalamin ko ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa to. Baka mapakiusapan ko pa siya na itigil to. Paanong hindi sagot ang dahas? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang lolo mo. Pati mga ibang tao dito ay pinahihirapan niya. Baka dumating ang araw na tayong lahat ay patay niya kagaya ng ginawa niya sa lalaking nakita sa likod ng compound natin. Hindi naman po siguro kasi. Kung talagang gagawin niya yun, ay matagal niya nang ginawa. Talaga ba? Hihintayin mo pa bang gawin niya yon sa atin bago mo siya patayin? Hindi naman po sa ganun. Pero sa tingin ko, hindi solusyon na patayin agad siya. Lalo pat, nabanggit niya na ayaw niya sa akin dahil parte ako ng angkan ng mga Buenavista. Ano? Napansin ko rin po na dito lang siya nagpaparamdam sa compound natin. May ginawa po ba kayong kasalanan sa kanya at sa pamilya niya? Bakit siya galit sa atin? Makoy, alam mo naman siguro kung gaano kabuti ang puso ng angkan natin, di ba? Walang dahilan ng ibang tao para magiganti. Kaya hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit niya naman po sasabihin ng ganun kung wala kayong ginawa sa kanya? Mas lalo nang hindi ko alam kung bakit. Basta nakikiusap ako sa'yo. Patayin mo siya. Pahawa ka sa pamilyang to. Sa pamilyang pinagmulan ng dugo at laman mo. Sa kabila ng mga sinabi ni Tio, ay hindi pa rin ako sumunod sa gusto niya. Mas sinunod ko ang sarili kong diskarte. Isang araw, habang dala ang gitara ay pumunta ako sa bahay ng dalaga. Gagamitin ko sa kanya yung isang bagay na itinuro ni tatay sa akin. Ang music therapy. Haharanahin mo ko kahit araw? Ano naman? Wala namang oras ang pag-aarana. Bakit ba hindi mo pa ako tigilan? Sinabing wala akong oras para sa'yo eh. Baka magbago ang isip mo kapag napakinggan mo ang pagkanta ko. Tigas ng ulo mo, dyan ka na nga. Ang suplada naman niya. Ewan ko lang kung magsuplada ka pa kapag narinig mo akong kumanta. Habang kumakanta ako ay nakita kong sumilip sa bintana ang dalaga. Nabasa ng luha ang muka. Pakiramdam ko ay nagustuhan niya ang awitin ko. At parang hinaplos nito ang kanyang puso. Halata kasi sa ekspresyon ng mukha niya na dinadama ang bawat lyrics nito. Nang matapos ang pagganta ko ay lumabas siya ng bahay at pinuntahan ako. Saan mo natutunan ang kantang yan? Sa tatay ko. Alam mo ba? Kung buhay pang tatay ko, malamang isa siyang musikero. Marunong din siya mag-compose ng kanta. At ito na nga yung kantang isinulat niya. At alam mo ba kung anong istorya ng kantang to? May nakilalang batang babae si tatay. Naghihinagpi siya dahil sa pagkawala ng mga magulang niya. Sa sobrang awa ni tatay, palagi niya itong dinadalhan ng tinapay. Sumulat si tatay ng isang kanta na siyang inawit ko ngayon sa'yo. Ang sabi niya, ito raw ang nagbigay ng comfort sa bata. Ipinarinig niya rin sa akin at nagustuhan ko. Kaya pinag-aralan kong kantahin. Ganun ba? Maganda ba? Gusto mo ba? Ituro ko rin sa'yo ang lyrics ng kantang yon. Hindi na kailangan. Salamat na lang.
Uy, ngayon ko lang nakita ang mabait mo mukha. Kaya mo rin naman palang hindi sumimangot. Pasensya na. Pero hindi ko pa rin gusto makipagkaibigan sa'yo. Makakaalis ka na. Uy, teka lang. Sandali. Gusto mo bang... DJ Popoy, parang napalambot ng harana kong yon ang puso ng dalagang aswang. Simula noon, ay hindi na siya nagparamdam sa compound namin. Gumaling na rin ang mga may sakit. Hindi na ako bumalik sa bahay niya dahil sa tingin ko ay nagawa ko na ang kailangan kong gawin. Pero isang araw, pagkagising ko ay dumiretso agad ako sa kusina at narinig ko nag-uusap sina Tio Benji at Tia Isyang. Pwede ba, Benji? Huwag na nating isipin pang tungkol doon kasi matagal lang tapos yun. Pero sa nalaman natin ngayon, mukhang hindi pa tapos. Huwag mo nang ituloy ang balak mo dahil baka ikapapahamak mo yan. Pero ginagawa ko to para sa kapakanan ng pamilya natin isyang. Hindi mo ba naiintindihan yon? Tumikil na naman siya, hindi ba? Hindi ka na dapat matakot pa. Paano hindi matatakot? Alam mo naman kung anong ginawa ng... Nandyan si Makoy. Mama Koy, nandiyan ka pala. Opo, kagigising ko lang. Nandito sa mesang almusal mo. Kumain ka na at ipag-iinit kita ng kape. Sige po. Mahal, kailangan ko na palang umalis. Sige, mag-iingat ka. Makoy, ito ang pagkain mo. Sige na, kumain ka na. Sige po, Tia. Ang usapang yon ni na Tio Benji at Tia Isyang ay nagpagulo sa isip ko. Sino kayang taong tinutukoy nila? At ayon sa pinag-uusapan nila, ay mukhang may binabalak silang gawin sa taong yon. Isang araw, nabalitaan ko na lang na naghanap sila ng mga manunugis ng aswang dahil balak nilang patayin yung dalaga. Tio, tumigil na naman sa pagpaparamdam yung aswang eh. Bakit kailangan niyo siyang patayin eh? Hindi natin sigurado kung hindi na tayo babalikan ng aswang na yon. Tio, bakit niyo ba iniisip yan? Tumigil na nga siya. Anong pipiliin mo? Sarili mo angkan o ang babaeng yon? Ako? Hindi naman ganun ang ibig niyong sabihin eh. Pero Tio, sa palagay ko may dahilan siya kung bakit niya tayo ginagambala. Kailangan pa bang alamin kung ano yung dahilan niya? Nakaperwisyo na nga siya ng mga tao dito. Dapat lang siyang magbayad sa ginawa niya. Pero Tio, ipaubaya mo na siya sa akin. Ako nang bahala sa kanya. Ano ba talaga Makoy ha? Itinatanggi mong wala kang gusto sa dalagang yon. Pero kinakaibigan mo pa rin siya. Hindi ka na nga namin pinilit patayin siya eh. Kung ganyan ka lang naman, ay mas mabuti pag umuwi ka na lang sa lola mo. Wala na akong nagawa kundi hayaan si na Tio Benji sa gusto nila. Kaya lang, hindi ako mapakali dahil ramdam ko na hindi tama ang gagawin nila. Inalam ko kung anong oras sila pupunta sa kanya at nalaman ko na tanghali nila yon gagawin para mahina ang aswang. Palihim ko silang sinundan at nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Nakita kong nagpausok sila ng insenso at kamangyan sa harap ng bahay niya. Binuhusan din nila ng gaas ang buong bahay tsaka sinunog habang nag-uorasyon ang mga manunugis. Umisip ako ng paraan kung paano siya maililigtas mula sa loob. Pumasok ako sa likod ng bahay sa pamamagitan ng pagbukas ng lumang bintana. Ginamit ko ang basang kumot para hindi ako masunog. Nakita ko ang dalaga sa isang sulok. Nakagapos ang buong katawan at nangihina. Agad ko siyang nilapitan at tinanggal ang mga tali sa katawan niya. Huwag kang maglala. Wala akong masamang gagawin sa'yo. At ililigtas kita dito. Hindi mo kailangan gawin yan. Ang angkan mong nagpapatay sa akin, di ba? Pero kahit na, hindi naman ako kagaya ng angkan ko. Alam kong may dahilan ka at gusto kong maintindihan yon. Magagalit sila sa'yo kapag iniligtas mo Hindi ako. magalit sila sa akin. Alam kong ginagawa ko kung anong tama. Sigurado magpatay na yung aswang sa loob ng bahay. Paano kung nakatakas siya? Alam ko na, pa. Papasukin ko na lang ang loob para malaman kung buhay pa siya. Sige, mag-iingat ka at bilisan mo lang, Billy.
Magbalot ka ng basang tela sa katawan. Opo, pa. Papasok na sa loob ang pinsan ko. Umalis na tayo rito. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan kita? Oo, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak sa'yo. Sige na, kumapit ka na sa akin. Sige. Binalot ko ng basang kumot ang katawan ng dalaga. Saka siya inalalayang lumakad. Doon kami dumaan sa bintanang dinaanan ko para walang makakita sa amin. Nang makalabas na kami ay naglingon-lingon ako sa paligid. At nang masigurong walang nakakita sa amin, ay agad kaming tumakbo ng mabilis palayo sa nasusunog na bahay. Itinuro sa akin ng dalaga ang isang kuwebang pahingahan niya sa tuktok ng bundok para doon magtago. Pero bago kami makarating, ay nadapa ako at nasugatan ng binti ko. Umagos dito ang mapula at sariwang dugo at sa pagkakataong yon, nakita kong nakatitig sa sugat ko ang dalaga. Bakit tinitingnan mo ako ng ganyan? Napakaganda ng daloy ng dugo sa katawan mo. Teka, anong ginagawa mo? Sobra akong nanghinat na gutom dahil sa ginawa nila sa akin. Parang hindi ko na mapigilan ang gutom ko. Wag mo akong sasaktan. Nagugutom ako. Teka, wag. Nagugutom ako. Bitiwan mo ako. Wag! Sinunggaban ng aswang ang sugat ko. At agad akong umilag. Nagkapa-kapa ang kamay ko sa lupa at nahawakan ko ang isang matalim na kahoy. Agad ko itong kinuha at hinampasan paulit-ulit ang aswang. Nang sa tingin ko ay nanghihina na siya, ay kinuha ko ang anting-anting na nasa bulsa ko at itinapat sa mukha niya. Nakikita mo ba to? Kapag isinabit ko to sa leg mo, mamamatay ka. Nagugutom ako. Pero hindi mo dapat ako saktan. Dahil ako ang nagligtas sa'yo. Kung tutuusin ay gusto kitang patayin dahil sa mga ginawa mo pero nagbago ang isip ko na makita kitang umiiyak. Gusto kong malaman kung anong totoong laman ng puso mo. Gusto kong malaman kung bakit ka galit sa mga Buenavista. Naiintindihan ko na mahirap para sa isang aswang na kagaya mo. Napigilan ang sistema mo. Pero alam kong hindi kaaway ang tingin mo sa akin. Nadala ka lang ng kahinaan mo. Huwag ka mag-alala. Hindi rin kaaway ang tingin ko sa'yo. Gusto kitang maintindihan. At baka sakaling makatulong ako. Pasensya na. Dumadating na ako sa punto na hindi ko na mapigilan ang pagiging aswang ko. Ayos lang yan. Basta wag mo nang uulitin. Ituloy na natin ang paglalakad para makarating na tayo sa pupuntahan natin. Sige. Matapos ang mga 5 minuto ay nakarating din kami sa kuweba. Masyadong liblib ang lugar na yon at hindi dinadaanan ng mga tao. Umuwi pa rin ako sa bahay ni Natio at siniguro kong hindi nila mahahalata na itinakas ko ang dalaga. Araw-araw ay palihim akong pumupunta sa kanya. Dinadalhan siya ng mga damit, pagkain at kung ano-anong mga gamit. Wow! Ang dami mo namang dalang pomelo. Gusto mo ba yan? Sa totoo lang, paborito ko ito eh. Tanda ako nung nabubuhay pang tatay ko. May tanim siyang ganito sa likod ng bahay namin. Tapos palagi ako namimitas doon. Kumakain ka rin pala ng prutas kahit isa kang aswang? Bakit naman hindi? Kumakain din naman ako ng mga pangkaraniwang pagkain ng tao. Marami pa akong dalang prutas dito. Wow! May dala ka rin palang ubas. Mahal to sa palengke kaya bihira lang ako makakain nito. Maraming kanyan sa bahay ni na Tio Benji. Salamat ha. Wala yon. Kainin ko na itong pomelo ha. Hindi na ako makapaghintay. Tagal ko na kasi hindi nakakain ito eh. Habang kinakain niya ang pomelo, nakatingin ako sa bawat galaw niya. Kung paano niya hinahati ang balat at maingat na inaalis ang laman. Napansin ko ang liwanag sa kanyang mga mata at ang magandang detalye ng kanyang muka. Napahawak ako sa dibdib ko dahil naramdaman ko ang malakas na tibok ng puso ko. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito at parang gusto ko lang siyang pagmasdan ng matagal.
Gusto mo ba? Ano yun? Tinatanong ko kung gusto mo nitong pomelo. Nakatingin ka kasi sa akin habang kinakain ko to. Para bang naiinggit ka. Hindi. Sa'yo na yan. Siya nga pala. Okay ka lang ba? Namumulang pisngi mo. May lagnat ka ba o ano? Huwag mo akong hawakan. Ha? Bakit naman? Uwi na ako. Okay naman na siguro yung mga dala ko. Kararating mo lang tapos uuwi ka na kaagad. Hindi ka man lang ba magpapahinga? Oo, marami pa kasi akong gagawin eh. Teka, sandali lang pala. Ano yun? Ano ang pangalan mo? Ang tagal na nating nagkakasama pero hindi pa rin natin alam ang pangalan ng isa't isa. Marco ang pangalan ko pero mas kilala ko sa palayo kong Makoy. Ikaw pala, gusto ko ring malaman kung anong pangalan mo. Ako si Olivia. Olivia pala ang pangalan mo. Ikaw pa lang ang unang taong nakakaalam kung anong pangalan ko maliban sa mga magulang ko. Ganun ba? Sige na, umuwi ka na kasi sabi mo may gagawin ka pa, di ba? Oo. Babalik na lang ulit ako bukas. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Maghapong tumatakbo sa utak ko ang pangalang Olivia. Sa hindi ko malamang dahilan ay hindi siya mawala sa isip ko. At parang gusto ko nang matapos ang buong magdamag para mapuntahan ulit siya. Siniguro kong lihim kina Tuba and G ang lahat para sa kaligtasan niya. Kinabukasan, pinuntahan ko ulit siya dala ang mga bagay na madalas kong dalhin sa kanya at muli na namang sumaya ang araw ko nang makita ang maliwalas niyang muka. Olivia! Oh, Makoy. Bakit ngayon ka lang? Hinintay kaya kita. Pasensya ka na ha. Marami kasi akong ginawa. Okay lang, siya nga pala. Tanda mo ba yung tuba na ginawa kong alak ng nakaraan? Oo. Yung alak na matagal ko nang gustong matikman. Pwede mo na siyang inumin ngayon. Talaga? Oo naman. Kaya dito ka muna manatili ngayong gabi tapos magiinuman tayo. Gusto mo ba? Oo naman. Kasi wala naman akong gagawin ngayon. Yun naman pala eh. Siguradong magugustuhan mong ginawa kong tuba. Ayos. Nang dumilim na ay naglatag kami ng banig sa harap ng kuweba at doon namin inilagay ang mga dala kong pagkain. Nag-ihaw kami ng mga isda tapos nagsindi ng apoy sa gitna. Hindi ako sanay uminom ng tuba kaya naman tinikman ko lang ito at naparami naman ang inom ni Olivia. Awat ka na, Olivia. Ang dami na nang nainom mo. Baka masobrahan ka. Okay lang yan. Ang tagal kong hindi naranasan to kaya sinusulit ko. Olivia, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yun? Huwag mahirap baka hindi ko masagot. Bakit ka galit sa mga Buena Vista? Ha? Dahil silang pumatay sa mga magulang ko. Ano? Silang pumatay sa mga magulang mo? Mahirap lang ang pamilya namin at ng mga panahon yon nawala ng trabaho si tatay. May isang lalaki nag-alok sa kanila ng trabaho. Magbabantay ng isang establishment at ang nanay ko naman magiging tagaluto ng kafeterya nila. Tinanggap ng mga magulang kong trabaho ang inaalok sa kanila. At wala silang kaalam-alam na doon pala sila magtatrabaho sa paggawaan ng bawal na gamot. Ito'y pagmamay-ari ng mga sindikat at pinamamahalaan ni Sir Juanito at Sir Benji. Ano? Wala akong kaalam-alam na illegal pala ang negosyo nila. Ganun na nga. At wala ring nagawang mga magulang ko. Dahil kailangan nila ng pera ng mga panahon yon. Sa pananatili nila doon, nalaman ni tatay ang lahat ng mga kawalang hiyang ginagawa nila. Kapag merong tauhan na sumusuway o may hindi nasunod ni isa man sa mga utos nila, pinapatay nila. Teka, bakit hindi ko alam to? Hindi mo alam yon kasi hindi naman ganun ang pinapakita nila sa inyo. Mabait lang sila sa mga kaanak nila at sa mga taong kaya nilang pasunurin. Pero para silang may kamay na bakal sa mga taong tututol at susuway sa kagustuhan nila. Yun ba ang dahilan kung bakit nagiganti ka? Ganun na nga. Pero hindi kasama sa plano kong patayin ang lolo nyo. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamatigas niya. Pinagbantaan ko kasi siya na pahihirapan siya hanggang mamatay. Kasamang buong angkan nyo. Kapag di siya nanagot sa ginawa niyang kasalanan. At nagmatigas si Lolo? Ganun na nga. At ang pagmamatigas niyang nagpahamak sa inyo.
Ang pride niyang dahilan kung bakit mas lalo ako nagalit. Binigyan ko ng sakit ang mga kamag-anak niyo sa pamamagitan ng pasang hangin. Ang hindi ko lang binigyan ay ang tiyo at tiya mo, tsaka si Billy. Dahil gusto kong makita nilang bunga ng kasamaan nila. Alam ko kasing kahinaan nila. At yun ay makitang nahihirapan ng pamilya nila. Pinagplanuhan mo palang lahat para makapaghiganti. Ganun na nga. At gusto kong patunayan na lahat ng masamang gawa ay may karma. Makoy, wala kang ideya kung gaano kasakit sa akin ang ginawa nila. Wala kang alam kung gaano kahirap sa akin ang bawat araw na wala sa tabi kong mga magulang ko. Napakasakit. Napakahirap. Pero nagpapakabuhay ako dahil gusto ko pang makitang pagbagsak ng mga taong sumira sa pamilya ko. Pero sa totoo lang, namatay na rin ako nang mamatay ang mga magulang ko. Wala nang saysay ang buhay ko. Kaya pala ganun na lang ang galit mo. May malalim ka palang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit ako nagpayanggaw sa isang aswang dahil gusto kong ako mismo magiganti sa kanila. Nagkaroon ako ng kakayahan kung paano magbigay ng sakit sa pamamagitan ng pasang hangin. Nawalang nanay at tatay ko dahil sa kanila. At ngayon, kahit wala na akong ginagawa, alam kong binubulabo sila ng konsensya nila kaya hinahanap nila ako. Ngayon, naintindihan ko ng lahat. Kaya ikaw, huwag kang basta-basta magtitiwala sa angkan mo. Dahil sila ang mga Olivia? Olivia? Nakatulog na siya. Ngayon ay alam ko na kung anong pinagdadaanan ni Olivia. Magdamag akong nanatili sa kuweba para bantayan siya. Hindi ko maramdaman na isa siyang aswang. Ang nararamdaman ko, DJ Popoy, ay isa siyang babae na puno ng paghihirap sa buhay niya. Hindi ko akalain na minsan pala kung sino pa yung mga taong inakala mong tunay na mabait ay sila pa pala ang may tinatagong kasamaan sa puso. Kinabukasan, pagkagising niya ay sinabi ko sa kanya ang mga pinagtapat niya sa akin at nagulat siya dahil wala siyang alam na nasabi niya sa akin ang mga yon. Sobrang lasing lang ako kagabi kaya hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Bata pa lang ako nakilala ko na buong angkan ni Papa na mabait, hindi lang sa pamilya nila at sa ibang tao. Hindi ko maisip na pumapatay pala sila ng tao dahil lang sumusuway sa utos nila. Hindi kasi lahat ng nakikita mo ay totoo. Minsan may mga tao lang talaga na magaling magtago. Kaya nga hindi ko maisip kung paano nila nagawa yun. Alam mo, may ipapakita ko sa'yo para mas maniwala ka sa mga sinabi ko. Ano ba yun? Meron akong ebidensya na magpapatunay na sila talagang pumaslang sa mga magulang ko. Nasaan? Pwede mo bang ipakita sa akin yun? Oo. Nandito lang yun sa kuweba. Dito ko itinago. Gusto kong makita. Oo, kukunin ko lang. Eto, nakuha ko na. Ano ba yan? Ito yung recording tape kung saan maririnig ang pag-uusap ni Sir Juanito at Sir Benji tungkol sa mga taong pinatay nila. Ito naman ang mga papeles tungkol sa negosyo nila. Pati na rin ang mga picture ng mga taong pinatay nila. Saan galing ang mga yan? Sa isang tauhan nila na tumiwalag sa kanila. Ibinigay niya sa akin. Dahil alam niyang anak ako ng mga namatay nilang kasamahan. Ang sabi niya sa akin, ako na raw ang bahala. Ganun ba? Eto, pakinggan mo ang audio dito sa recording tape. Nangangatal ang buo kong katawan nang iabot ni Olivia ang recording tape. Pinindot ko ang play button at saka pinakinggan ang audio. Pa, hindi kayo delikado ang ginawa natin. Pumatay tayo ng 3 tao. Ang mag-asawang sina Felipe at Minita. Tapos ang kuya mong taksi. Dapat kang yan sa kuya Bert mo. Dahil ilang taon na siyang rebelde sa pamilya natin. Binigyan ko siya ng magandang posisyon pero anong ginawa niya? Siya pa mismo ang nagpahamak sa atin. Alam ko naman pa. Pero hindi ko lang talaga maiwasan
Nanlamig ang buo kong katawan dahil sa mga narinig ko. Parang nablangko ang utak ko at hindi ko alam kung iiyak ako, sisigaw o susuntukin ang kung anong bagay na mahagip ko. Pagkatapos kong i-pause ang audio sa recording tape, tiningnan ko naman yung envelope na may lamang papeles at nakumpirma ko na totoong nagpapatakbo sila ng iligal na negosyo. Nakita ko rin ang picture ng mga taong pinatay nila at isa na nga doon si tatay. Nanlamig ang buo kong katawan at napaluhod ako habang nakatulala at hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila to. Sila ang pumatay sa tatay ko. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi siyang lahat ng yan. Ayoko kasing pangunahan ka, pero matagal ko nang alam na silang pumatay sa tatay mo. Kaya nga ako nagtiwala sa'yo kasi alam kong parehas lang tayong biktima. Iniyaalang kitang ikaw mismo makatuklas ng buong katotohanan. Hindi ko rin inireport sa mga pulis ang tungkol sa kanila dahil gusto ko na muna silang gantihan. Ang sabi nila, namatay daw si tatay dahil sa pagkakasakit. Kasinungalingan lang pala ang lahat ng yun at kalokohan lang lahat ng mabubuting pakikitungo nila sa akin. Alam mo yun? Ang bait-bait nila sa akin pero may tinatago pala silang madilim na sekreto. Mga walang iya sila. Pagbabayarin ko sila. Pagbabayarin mo ang sarili mong angkan, Insan? Billy, anong ginagawa mo rito? Alam kong dito ka pumupunta. At ngayon lang ako nagka-oras na pumunta dito para hulihin ka. Muntik na nga akong maligaw eh. Kaya pala pinagtagpo ang landas ninyo ng babaeng yan dahil parehas lang kayo ng pinagdadaanan. Kaya pala malapit ang loob mo sa kanya at iniligtas mo pa siya. Dapat nga eh, matagal lang naabong babaeng yan dahil nalaman ni Papa na siyang anak ng mag-asawang pinatay nila. Alam mo rin ang lahat, Billy. May alam ka sa sekreto ni na Lolo at Tio Benji. Matagal ko nang alam. Bata pa lang ako, naririnig ko silang nag-uusap sa kwarto. At kailanman ay hindi nila inilihim sa akin ang negosyo nila. Dahil gusto nila akong maging tagapagmana. Sa katunayan nga, ay isa rin ako sa mga tauhan nila. Kung may alam ka, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Bakit inilihim mo ang tungkol doon? Hindi mo matatanggap ang lahat kapag nalaman mo ang totoo. Ikaw at ang buong angkan ay walang alam doon. Kami lang ni na Lolo ang nakakaalam. Bakit nagawa nila yung kay tatay ah? Sariling dugo at laman nilang kinitil nila. Dahil taksi lang tatay mo. Yung pangkabuhay na bumubuhay sa kanya sa loob ng maraming taon ay naisipan niyang isumbong sa mga otoridad at nakipagsabuatan pa siya sa mga magulang ng babaeng ito. Paano hindi siya magsusumbong? Illegal ang ginagawa nila. Bawal yun sa batas. Ano naman kung illegal yun? Yun ang bumubuhay sa mga magulang natin. Mahirap lang sina Lolo at Lola. Pero nang maging parte sila ng sindikato, naging maayos ang buhay nila. Nakita mo naman, di ba? Natulungan din nilang umangat ang buhay ng iba nating kaangkan. Napag-aral nila ang mga pinsan natin na ngayon ay maganda na ang buhay. Nakakatulong na sa pamilya. Hindi naman naging makasarili sina Lolo at kahit nga ibang tao ay tinutulungan nila. Anong hindi makasarili? Pumapatay nga sila ng mga tauhan nila. Palaging sinasabi ni Lolo na kailangan mong lipunin ang mga taong nakakasagabal sa tagumpay mo. At kung hindi lang yung gagawin, marami ang maapektuhan. Ang buhay ng mga taong umaasa sa kanila. Pati ikaw. Pero hindi pa rin tama ang pumatay, Billy. May mga taong nagdurusa dahil sa pagkamatay ng mga taong mahal nila. At isa na nga to si Olivia. Sa pamilya mo yung nangyari, hindi mo rin yun matatanggap. Lahat tayo ay mahal ang pamilya natin, Makoy. Ginawa lang yun ni Lolo dahil sa pagmamahal niya sa atin. At nagdurusa ang babae yan dahil mahal niya ang magulang niya. Patas lang naman, di ba? Kahit pa, mali pa rin ang ginawa ni na Lolo. Kahit pagbali-balik ta rin ang mundo. At gagawin ko ang lahat para managot sila. Sige, gawin mo. Wala ka na rin pinagkaiba sa tatay mo kung ganun.
Wala ka namang mapapala kung papanagutin mo ang lahat dahil matagal nang tapos yun. Kung nag-iisip ka pa sa buhay mo, ay wag mo nang ituloy ang balak mo. Binibigyan pa kita ng pagkakataon minsan. Layuan ang babaeng iyan at wag nang ituloy ang balak mo. Napakuyom ang palad ko dahil sa sinabing yun ni Billy. Sa kabila nito ay itinuloy ko pa rin ang plano ko. Pumunta kami ni Olivia sa mga pulis para i-report ang tungkol sa negosyo ni Tio Benji. Nagulat kami kasi marami na rin palang nag-report pero wala silang sapat na ebidensya. Pumunta kami sa compound ng mga Buenavista na kasama ang mga pulis pero pagkarating doon ay wala ng tao sa bahay ni Tio Benji. Mang Goryo, may alam po ba kayo kung saan pumunta si Tio Benji? Wala eh. Bigla na pag-alis nila. At hindi pa lang nagpaalam sa amin. Ganun po ba? Sige po. Makoy, may alam ka ba kung saan posibleng nagtatago si Sir Benji? Isa lang ang naisip ko ngayon. Alam mo ba yung address kung nasaan yung pagawaan nila? Hindi eh. Wala naman kasi nakasulat sa papeles na nasa akin. Natatandaan ko. Ang sabi sa akin ng lalaki na nagbigay ng ebidensyang yan, hindi raw talaga nila inilalagay sa kahit saang dokumento ang address dahil utos daw yun ng pinaka-boss nila. Kahit sila, hindi rin alam. Inihahatid sundo lang sila ng mga matataas na tauhan sa mga sasakyan na nakatinted ang salamin para hindi nila makita ang dinadaanan nila. Grabe. Paano natin malalaman kung saan sila nagtago? Hindi ko rin alam eh. At hindi magandang kutob ko. Ano yun? Mukhang kailangan na rin nating magtago dahil sigurado akong alam na nilang isusumbong natin sila sa mga pulis. Oo nga no. Mukhang handa sila sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. May alam akong pwede nating pagtaguan. Pumunta kami ni Olivia sa isang ligtas na lugar. Ibinigay din ng mga pulis ang numero nila para tatawagan na lang namin sila kung sakaling may magtangka sa buhay namin mula